Magandang Martes ng hapon. Luz Viminda, Luzon, Visayas at Mindanao, Visayas at Luzon. Welcome po dito sa ating palatuntunan. Makialam, makibalita sa issue ng lipunan at alamin ang katotohanan. Ngayon pong hapon ng Martes. Today, December 16. Lagpas kalahati na po tayo sa buwan ng Disyembre, mga kapartner. At ilang araw na lang bago ang Christmas. Nako po, nasa 9 na araw na lang po, mga kapartners. At Pasko na. Merry, happy Christmas at sa inyong lahat, mga kapartner. Lalo na sa ating mga kababayan, buong pinapon kaninyong tanang diha, mga dodong o mga inday, mga bulano diha, mga sano o mga sana. Kamusta mo diha? Hinaota nga naa mo sa kapiskay sa panglawas. Grabing lalim nun, ha? Kaya dapat pong maging malusog sa kanunay sa ating mga kababayan dyan. Sa ating mga kapatid na Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga Tagalog speaking sa kabuuan. Dahil ang Pilipino po yung ating dito tayo nagbubuklod parang English din yan sa buong mundo. Pag marunong ka mag-English, malaki yung chance mo na maintindihan ka sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, pag marunong kang mag-Tagalog, abay malaki ang chance na ikaw po ay maintindihan. Kaya magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapartners. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan ang pagbati po sa lahat po ng ating mga overseas Filipinos all over the world na always, lagi, kanunay nasa laging nanonood at nakikinig, nakaantabay po sa mga programa po ng DZAR 1026 SMNI Radio. At syempre binabati natin ang lahat ng mga nanonood sa atin ngayon dito sa Asia, sa gitnang silangan, sa Australia, sa Africa, sa Europa, sa North, Central and South America, maging sa North Pole at South Pole, maging sa Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Tawag nito, saan man, basta meron po kayong internet, live po tayo napapanood, mga kapartner, dito po sa ating official YouTube channel na DZAR 1026 News. Kaya sa lahat po ng mga kababayan po natin hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo, mga kapartner, sa DZAR YouTube channel, DZAR 1026 News. Mag-subscribe na kayo, mag-follow, mag-like, at syempre mag-share doon sa gusto pong makakita ng ating mga exclusive post para sa ating lumalaking community. Pwede rin po kayo mag-click sa join button po, mga kapartner. At syempre tayo rin po ay live na napapanood sa ating official TikTok page dito po sa DZAR 1026 SMNI Radio. Kaya sa lahat po naman nanonood sa atin sa TikTok universe, mag-tap na po kayo sa inyong mga screen. The more you tap, the more of chances na mapanood tayo sa buong mundo. Handa na ba kayo? Syempre, sa lahat po ng hindi pa nakakapag-subscribe at nakakapag-follow, dito po hindi po sa pilitan. Hindi po namin kayo pinipilit na mag-subscribe at mag-follow. Pero, bawal pong tumanggi. Hindi sa pilitan ang pagpapasubscribe sa inyo, bawal lang tumanggi. Welcome! Siyempre, i-post nyo na po ang inyong mga komento at mga pananaw, mga greetings, birthday greetings, anniversary greetings, Christmas greetings, New Year greetings, hiwalay greetings, kaaway greetings, at kung ano pang klaseng greetings. At siyempre, huwag nyo pong kalimutan na maglagay po ng inyo pong tawag nito, ng inyong lokasyon para alam ko po kung saan po, hanggang saan naaabot ang ating malakas na signal mula sa internet. Samantala naman pag-uusapan natin, mga kapartner, naalala nyo po yung Davao-Bucana Bridge? Ito po yung tulay, parang first week ata nitong Disyembre, mga kapartner, ng inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos na dapat December 15, which is kahapon, abay mabubuksan na ito sa publiko. Pero ang balita natin, meron silang mga advisory na dapat kahapon nga bubuksan. At medyo pumalag po rito at bumuelta itong si Davao City Mayor Baste Duterte.
Kasi nga nakita ng lokal na pamahalaan na hindi pa tapos, bakit ipinagmalaki na bubuksan ito by December 15? Dahil sa pagkakaalam po niya, March 2026 pa raw ito dapat na buksan. Marami pa po, ongoing pa po yung construction mga kapartner sa iba pang mga lugar doon. Sa panig siguro ng China, yung mismong pinakatulay, tapos na pero marami pang mga finishing touches kumbaga. At ang nakikita, March 2026, susunod na taon pa, dapat matapos daw ito or bubuksan ang mismong tulay. Kaya ang ating mga kababayan, abay nagkaroon po ng kalituhan. Bakit hilaw? At parang papogi lamang ito pong pagpapahayag ng ating national government na bubuksan na po itong tulay na ito by December 15. Naglabas po ng pahayag ang alkalde po nito mga kapartners. Mamaya, tatalakayin po natin yan. Kailan ba talaga mag-uumpisahan? Bakit ipinagmalaki? Nabubuksan by December 15. Hindi naman pala. Ano ba? Bakit atat ba? Bakit atat ang national government? Hanggang doon sa mga taga Davao. Kasi mahalagang portion po yan sa Davao City mga kapartner. Connector yan sa Coastal Road. No, kasama po yan, package po yan sa mga malalaking proyekto dyan po sa lungsod ng Davao. Pero ang problema po mga kapartner, yun nga, sabi December 15. Wala pa, hindi pa natatapos. Mamaya pag-uusapan po natin yan mga kapartners huwag kayong bibitiw dyan Ang bibitiw pangit. Dito muna tayo sa atin pong mga pagbati. Unahin muna natin dito po sa Leo Rosales ng Japan. Sabi niya, konnichiwa. Si Frank naman dito, bakit ang rest in peace sinasabi sa patay lang? Di ba pwede sa gusto lang matugod dahil pagod? Ano pinaglalaban sa buhay nito? Good afternoon from South Korea po. Sabi ni Lovely Ives ba to? Lovely Eves. Maraming salamat sa lahat po ng mga always na nagpapakulay sa ating channel. Maraming salamat po. Huwag po kayong mahihiya lang sa inyo pong mga dito muna tayo sa mga greetings, mga pagbati ng ating mga kababayang nanonood at mga early birds dito po sa ating comment section. Si, ano ba pangalan nito? Rosalie Marasigan. Good afternoon, Admar. Everyone watching. I'm just waiting for the live broadcast. Si Crescenciano Prado. May hapon, Brother Admar. Magkape muna tayo sa maulang Martes na hapon. Oo nga, maulan ngayon. Masarap magkape. Ang problema, hindi natatiming yung pagkape ko. Kung kailan malamig at maulan ang panahon, doon ako hindi nakakapagkape. Pag mainit, doon nakakapagkape. Sa Pilipinas pa naman, the more na mas mainit, doon pa nagkakape. Mapagpalang hapon muli, SMNI, DZAR, viewers, listeners, subscribers. Galing po yan kay Arcilia Zinea. Si Lynn Marie ng Iloilo City. Maraming salamat sa panonood. The best talaga ang Davao City. Walang sinasabi pero dumarating yung bus at e-taxi sa Davao. Hindi katulad puro drawing daw. Naku po. Lilia Antonio, Admar, maulan na hapon dito sa Cagayan Valley. Ito si Lilia Antonio. Kakauwi lang nito mula sa Singapore. Nasa Cagayan Valley na siya. Si Lynn Marie. Tapos na ito. Emma De Castro, maraming salamat sa panonood dyan sa London. Advance Merry Christmas to all. Merry Christmas din sa inyo dyan. Sabi ni Lilia Antonio, pinag-subscribe ko na ang anak at asawa ko. Yan, mabuti po yan. Si B, dyan po sa Saturn. Saturn? Grabe, nanonood sa Saturn. Si Octavius Hive, maraming salamat. Malaman natin sino ang tunay na may-ari galing kay Basti mismo. Si Com Scouts, desperate times call for desperate measures. Okay, si Benedict Bondok, maraming salamat. Dapat lahat daw ng involved ng korupsyon, ma-firing squad. At dapat live para matakot ang mga boy. Naku, baka mawalan tayo ng mga mga opisyal ng gobyerno. Malaking kabawasan. Lalo na kung maghihigpit ng mga patakaran kontra korupsyon, kahit piso lang na ninakaw mo sa kaban ng bayan, firing squad agad, baka wala nang tatakbo niyan sa mga halalan. Ba't pa kasi naniniwala? Naku po, Marieta Ortega, maayong hapon. Maayong hapon sa diha kanimo. Send lang po kayo sa inyong mga mensahe po mga kapartners, dahil maganda yung ating talakayan ngayon pong gabing ito mga kapartners, At syempre,
sabay din natin naka-livestream sa ating YouTube channel ang mga ganap dyan po sa Senado para at least alam nyo po saan ba patungo yung pera ninyo. Lalo na pinag-uusapan ngayon yung pagpa-finalize po ng budget natin for 2026 po mga kapartner. Merry Christmas po, watching from Toyokawa, Japan. Ayan si Leo Rosales. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-tap na po kayo sa inyong mga screens. Mag-like, comment at share. Si Maria Ortega sabi niya maayong hapon at Merry Christmas in advance sa atin pong lahat. Bueno mga kapartners, umpisa na natin ang ating balitaan dito po sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Oy, may sasalubong sa bagong taon. Bad news. Ay, naku po mga kapartner. Isama nyo na po sa inyong mga New Year's resolution. Kalokohan yung New Year's resolution, Admar. Good for 1 week lang ata yan pag bagong taon. Oh, bakit? Ito, seryosohin nyo talaga pag ito po yung inyong New Year's resolution. Ano ba ito? Mga kapartner, isama na po ninyo sa inyong mga New Year's resolution na dapat na maging matipid po kayo at responsable po sa paggamit ng tubig. Ito po ay dahil magkakaroon po ng price adjustment. O, sige, taas singil sa tubig po dito po sa mga consumer, sa mga gumagamit po ng Maynilad at Manila Water. Inaprubahan na po kasi ng MWSS mga kapartner ang hiling na taas sa singil. Ito, alamin natin ang kabuang detalye ng balita mula kay Sheena Torno. Epektibo na sa Enero 2026 ang mga panibagong dagdag singil sa tubig ng Manila Water at Maynilad matapos aprubahan ng MWSS Regulatory Office. Kasunod ito sa sunod-sunod na adjustments sa water billing simula pa noong 2023 sa ilalim ng Water Rate Rebasing na ahensya. Sa unang quarter ng 2026, halos 30 pesos ang dagdag singil sa mga Manila Water customer na kumukonsumo ng 10 cubic meters habang mayigit 135 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Halimbawa, kung ang ordinaryong pamilya ay kumukonsumo ng 20 cubic meters, ay nasa halos 60 pesos ang dagdag singil nito. Ibig sabihin, kung ang water bill mo ngayong huling quarter ng 2025 ay nasa 561.29 centavos, ay sa susunod naman na taon ay aabot na ito sa 627 pesos at 54 centavos. Pagdating naman sa mga customer ng Maynilad, may bahagya ring taas singil sa tubig sa susunod na taon. 5 pesos ang dagdag singil sa bawat konsumo ng 10 cubic meter, habang halos 40 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters. May paliwanag naman ng MWSS Regulatory Office kung bakit mas malaki ang dagdag singil ng Manila Water kaysa sa Maynilad. Bakit naging double digit ang Manila Water increase is because of the environmental charge increase from 25% to 30%. The reason behind this is that Manila Water is able to increase their sewer coverage to treat wastewater to meet the DNR environmental standards. It's actually more expensive than treating raw water to drinking standard. Sa ilalim ng water rate adjustments, pinapayagan ng ahensya ang mga water concessionaire na magtaas ng singil sa tubig. Ito upang mabawi ang gasto sa pagpapatayo at pagpapaunlad ng mga water treatment plant at iba pang pasilidad. Kung ang ahensya ang tatanungin, sulit ang dagdag singil ng tubig ng Manila Water at Maynilad dahil wala naman umanong mga proyektong nakatiwangwang o hindi napapakinabangan ng mga customer. We are reassuring the public that there are no ghost projects for Manila Water and Maynilad. We are here to audit and do inspections to make sure that these are programs that are required. Makakaasaan nila ang publiko na mas magiging maayos pa ang serbisyo ng dalawang konsesyonaryo kung saan wala ring mararanasang water crisis sa susunod na taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torno, SMNI News. So dapat adjust nyo na yung inyong New Year's resolution ha. Oo, dapat din na i-check nyo mabuti yung linya po ng inyo pong mga tubig. Na talagang makikita po ninyo baka may mga leaks, yung mga ganyan, para maiwasan po kasi baka grabe yung tagas ng tubig ninyo, ang laki-laki ng binabayaran po ninyo mga ka-partners, tapos hindi naman ganun kadami ng tubig ang inyo pong nagagamit. Samantala sa ibang balita, dahil nga po Christmas rush ngayon mga ka-partner,
next week na ang Pasko. Abay, ramdam nyo na ba ang traffic? Opo. At hindi lang po sa mga kalsada ang traffic ngayon. Pati sa mga lugar na dinadagsa rin ng mga tao, lalo na yung mga pantalan, para sa inaasahan niyang pagdagsa ng mga biyahe. Samantala, may paalala naman ng Department of Health para iwas sakit ngayong panahon ng Pasko, habang patuloy namang binabatikos ang DTI kaugnay ng issue ng 500 pesos na Noche Buena. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Mula sa 4.4 milyon noong nakaraang taon, inaasahan ng Philippine Ports Authority o PPA na papalo hanggang sa mas mataas yan sa 4.4 milyon na naitala nila noong nakaraang taon. Dahil sa inaasang influx ng mga pasahero, itinaas na ng PPA ang alerto sa mga pantalan kung saan ang mga frontline ng mga empleyado pinagbabawal ang mag-leave mula ngayong araw hanggang sa January 5. Panawagan naman ito sa mga shipping lines, damihan ang barkong biyahe. As the terminals are well prepared for the influx of passengers, na sana yung ating mga operators ng mga shipping line natin will also meet the demand na dapat mag-deploy na din sila ng karampatan at sapat na dami ng mga barko para sa mga kababayan natin. Sa mga biyahero, kailangan nilang pagplanuhan ng maigi ang kanilang biyahe at maagang magpabook o kumuha ng tiket ng maaga para hindi sila mahasel sa pagsakay ng barko. Para maging maayos at maging komportable yung biyahe nila at ng yung kanilang Pasko ay maging masaya at hindi maging parusa. We have to understand na for yung convenience ng travel ng lahat ng tao, hindi pwedeng iisang partido lang ang namamahala. Nandito kami PPA para masigurado na yung kanilang pagbiyahe ay komportable habang naghihintay sila. Nandiyan ang shipping lines to make sure na safe yung pagbabiyahe nila at madali silang makapag-book at makabili ng ticket. Yung mga kababayan naman natin, kailangan on their part, maging planado din sila. Ipinagmalaki naman ng PPA ang malaki nilang kinita kung saan as of October 30, 2025, nasa 24.97 billion pesos ang kanilang naitalang revenue, na mas mataas sa 22.58 billion pesos na kinita nila sa magkaparehas na panahon noong taong 2024. Bahagi ng kita nila ay ilalaan daw sa rehabilitation ng mga pantalan na napinsala ng mga nagdaang bagyo. Ang Department of Health o DOH naman nagpaalala sa publiko na dahan-dahan sa mga masasarap na pagkain ngayong Christmas season para iwas sakit. Sa Facebook page ng ahensya, nagbigay ito ng mga health tips gaya ng limitahan raw ang 4Ms o ang matamis, maalat, mataba at mamantikang pagkain. Mag-exercise 30 hanggang 60 minuto kada araw at iba pang paalala para na rin sa bagong taon. Nagpaalala din ito na huwag maka-offend ng tao lalo na kung may reunion ng pamilya. Samantala, patuloy pa rin pinuputakte ng negatibong komento ang DTI dahil sa pahayag ni Secretary Cristina Roque na kakasya ang 500 pesos para sa Noche Buena ng 4 na miyembro ng pamilya. Si Senator Amy Marcos gumawa ng vlog para ipakita na malayo sa katotohanan ang ibinida ni Roque kung saan sa kanyang pasampol umabot sa mahigit 3,000 pesos ang nagastos nito sa fruit salad, spaghetti, lumpiang Shanghai, assorted fruits, sa hamon, sa cake, juice at soft drinks. Ang grand total, 3,166 pesos, walang 500. Hoy DTI, gising kayo, hindi yan totoo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMN News. Oy, yung kanina sa Pantalan, milyon-milyong pasahero inasang babiyahe ngayong Christmas season. Ngayon naman, nasa milyon-milyon din, 3 milyon mahigit ang inaasahan naman pong dadagsa sa PITX mga kapartner. Ito po yung terminal ng mga bus. Biyaheng Panorte, Patimog, Visayas at Mindanao. Pwede kang bumiyahe po dyan. Narito ang balita mula kay Cherry Light. Bilang paghahanda sa inaasahang dagsa ng mga biyahero, muling ipinatupad ng PITX ang mas pinaigting na holiday transport plan kasunod ng naging matagumpay na operasyon itong noong undas. Kabilang sa mga hakbang ang mas mahigpit na seguridad, pinalawak na customer assistance desk at mas pinahusay na koordinasyon sa mga ahensya ng pamalaan
Ayon sa pamunuan ng PTEX, patuloy ang pakikipagtulungan nito sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Land Transportation Office, Philippine National Police, Metropolitan Manila Development Authority at mga partner transport operators upang matiyak ang ligtas, sapat at maasahang biyahe sa pinakaabalang panahon ng taon. Sinabi ni Jason Salvador, Corporate Affairs and Government Relations Director ng PITX, na layo ng pamunuan na masiguro ang maayos at ligtas na pag-uwi ng bawat pasahero ngayong Kapaskuhan. Dagdag sa masayang diwa ng Pasko, opisyal na sinalubong ng PITX ang holiday season sa pamamagitan ng pag-iilaw ng terminal na naglalayong makalika ng mas makulay at positibong karanasan para sa mga pasahero sa buong panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Kasunod nito ay pinagdiriwang din ngayong taon ang ikalawang anibersaryo ng programang Barkada ni Pete, Paskong Handog, na nagbibigay parangal sa mga driver, konduktor, dispatcher, security personnel at iba pang transport frontliners na patuloy na naglilingkod kahit sa panahon ng Kapaskuhan. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinatitibay ng PTEX ang pagpapahalaga sa mga manggagawas sa transportasyon na nananatiling naka-duty kahit sa pinakamahalagang okasyon ng pamilya. Hinikayat naman ang publiko na maglaan ng dagdag na oras sa kanilang biyahe at sumubaybay sa opisyal na mga anunsyo ng PTEX para sa real-time updates sa buong holiday travel period. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Marami pa rin pong tumatangkilik sa mga by land at by sea kumpara po sa by air po mga kapartner. Kasi malaking tipid pa rin po, no? Kung ikaw ay magiging practical, lalo na ngayong panahon po na ito na medyo crisis, hindi lang medyo crisis talaga. So, mas malaki-laki pa ang kanilang maiuuwi na pasalubong sa kanilang mga kamag-anak sa mga probinsya. Kung mag-ano sila, mag-by land or by sea, mga ilang araw din na biyahe yan, lalo na kung galing ka rito sa Metro Manila, biyahe ka papuntang Visayas, o di kaya ay Mindanao. Kaya yan din yung hamon sa atin, no? Dahil nga po tayo po ay pulo-pulo archipelago mga kapartner, yan yung isa sa mga matinding challenge. Pero wala pa tayong matinding blueprint talaga paano natin i-connecta, no, ang atin pong bansa na mabilis po ang biyahe ng bawat tao, mapalokal man o mga banyaga. No, naalala ko tuloy yung isa sa mga plano ni Pastor Apollo C. Kibuloy talaga, no? Na talagang kayang-kaya ng Pilipinas na i-connecta ito sa pamamagitan ng mga tulay. Less hassle din po ito mga kapartners, no? Mapaganda po yung atin pong transport system, yung mga railway po natin, pero kailangan talaga yung matinding political will at saka matinding pag-intindi sa pangangailangan ng taong bayan. Minsan kasi ang iniisip ng isa ay hanggang 6 years, hanggang 3 years lang yung termino ko. Ay, hindi na sa akin mapapangalan yung proyekto na yan. Baka hindi ako kikilalanin yan. Yan po yung problema. Wala tayong blueprint. Parang every may halalan, may bagong pinuno, bagong Pilipinas. Laging nang bago ang Pilipinas. Wala tayong direction kumbaga. Sa ating mga kapitbahay na mga bansa po mga kapartners, grabe na po yung kanilang pag-boom. Kasabayan lang natin yan. Minsan pa nga, nauungusan pa natin noon. Ang masasabi na lang natin, sana all. Samantala sa ibang balita pa mga kapartners, handang-handa na po ang Philippine Coast Guard sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong holiday season. Ayon po kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, itataas nila ang kanilang alerto simula Disyembre 20 hanggang 4 ng Enero. Sa susunod na taon, sakop po nito ang lahat ng kanilang operating units. Inaasahan po ng PCG na mas marami ang maitatalang pasahero ngayong taon kumpara noong 2024, kung saan umabot sa higit 5 milyong outbound at inbound passengers ang kanilang naitala. Para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero ngayon pong holiday season, kabilang sa kanilang ipatutupad ang pre-departure inspection para masiguradong walang maglalayag na barko na overload. Maglalagay din sila ng malasakit help desk at medical team.
Sa ating mga kababayan, minsan mas maganda rin yung maging practical na talaga. Well, nakagawian, hindi naman po ipinagbabawal, hindi naman po natin dinidiscourage. Pero ito po, kasi nakasanayan po talaga ng mga Pilipino. Halimbawa, galing ka dito, papunta ka ng probinsya, no? Galing ka sa Metro Manila. Talagang nakagawian na yung pagdadala po ng mga pasalubong, hindi po ba? Oo, yung mga basket, yung mga timba ng mga biskwit, yung mga lata, yung mga malalaking lata ng mga biskwit at kung ano pang mga pasalubong. Kumbaga, nakagawian na sa pamamagitan kasi noon, iba rin kasi ng feeling pag mayroong dalang pasalubong. Pero, kung magiging practical lang po talaga kayo, no, na imbis na dito pa kayo magdadala po ng mga bagahe, papasalubong nyo po sa inyong mga kaanak, medyo hassle din kasi pag ikaw po ay nagbabiyahe, either eroplano ba yan, sa by land ba yan o di kaya ay by sea kung sasakay po kayo ng tawag nito mga barko, no? Kung pera lang ang daladala ninyo, pwede naman siguro para at least safety, mas less kasi yung hassle, less yung iintindihin mo. Uy, nasaan na yung bagahe? Naku, yung tawag nito, yung biskwit. Oo, yung mga ganitong papasalubong, asa na yun? O, di ba? Oh, ganyan. Timbangin nyo pong mabuti. Hindi ko naman sinasabi na i-discourage natin. Pero, kung gusto nyo pong maging less hassle ang inyo pong biyahe at same din naman, pwede nga doon na lang kayo bumili ng inyong mga pasalubong sa kung saan kayo pupunta. Oo, para wala ka na ibang iintindihan. Ang iintindihan mo na lang ticket mo, tapos yung mga bagahe mo, no? Kaysa sa marami kang bit-bit. Di po ba? So, ano po sa tingin nyo sa lahat po ng mga bumabiyahe dyan? Sabi dito ni Alexa Cruz, ito yung komento niya doon sa 500 peso na Noche Buena Challenge. Sabi niya 500 pesos nga, napamasahe, paluwas, kulang pa. Oo nga rin po. Oh. Samantala, sa iba pa nating mga balita po, mga kapartners, yung mga mahihilig dyan sa mga paputok. Marami yan, nakagawian din yan dito sa Pilipinas po, mga kapartner. Meron pong inilabas na listahan ang pambansang pulisya, 31 ipinagbabawal na paputok ngayong Kapaskuhan. Alam nyo po mga kapartner, minsan pinapalitan lang nila ng pangalan Pero ganun din klase ng mga paputok yan. Oo, ganun din yung karakteristik. Dinamihan lang siguro ng mga pulbura o iba-iba pa. Oo, biruin mo, meron ng goodbye chismosa. Oo. Meron pang goodbye Dilima. Goodbye Napoles. Yan po yung kabilang sa mga kabilang sa mga paputok na ipinagbabawal po mga kapartner. Alam nyo po, pangalan lang po yan talagang ang malinaw na ipinagbabawal yung lagpas na po doon po sa prescribed na na dami ng pulbura ng isang paputok. Meron po kasi yan Yung iba dyan, pinapaganda lang nila yung mga pangalan. Oo, halimbawa, nagbanggit ngayon yung pambansang pulisya na may ganitong set na mga pangalan. The next year niyan, iba na naman yung pangalan nila kahit same pa rin yung klase ng paputok. So, kabilang po yun Goodbye Chismosa. Grabe naman itong pangalan nito. Goodbye Dilima. Ba't natin? Goodbye Napoles at goodbye Bading. Meron pa yung Watusi. Yung mga Watusi, klase talaga ito ng klase ng paputok po mga kapartner. Ito yung parang kinikis-kis mo lang, no? Kasi ito marami na pong kaso. It's either na lason o di kayo na-choke nito. Kasi ang liit po kasi nito mga kapartner no? Piccolo. Yung piccolo po kasi mga kapartner, kaya delikado po. Kasi ikaw mismo yung magsisindi, parang posporo po, no? Andyan yung 5-star, mas ito malakas marami-rami kasi ang nito, yung pulbura. Giant Bawang, Super Lolo, Bin Laden, Coke in Can at 20 iba pa po mga kapartner. Ang naturang mga paputok ay mahigpit na pinagbabawal sa buong bansa maging sa mga designated community fireworks display area. Posibleng makulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon ang sino mang lalabag dito sa ilalim ng Republic Act number 7183. Meron kasing paniniwala, no, na nakuha natin sa mga Chinese na pantaboy daw ng malas
Pero ako po ay naniniwala na minsan pag irresponsable po yung paggamit ng paputok, hindi natatabo yung malas, lumalapit yung malas eh. Dahil po yung mga natatamaan po nito, lalo na yung nagpapaputok, napuputol po yung mga daliri, naku po. Oo. So asan doon yung pantaboy ng malas? Lalo pang minalas po mga kapartner. Naalala ko pa yung mga kwento. Dahil pag panahon ng Kapaskuhan, lalo na sa probinsya, uso po yung mga biko. Kasama ba yun sa Noche Buena ninyo, yung biko, mga kapartner? Nauuso din yan, lalo na sa mga probinsya, yung mga malalagkit na mga kakanin. Dito pa naman, minsan payabangan. Kasi ang tunay na lalaki daw, hindi natatakot na magpaputok na kahit nandun na sa kamay yung paputok sisindihan tapos ihahagis lang po yung paputok. Ang problema, hindi niya maihagis-hagis yung paputok kasi nga kumain ng biko eh. Naku po, kumain siya ng biko hindi niya naitapon po yung paputok mismo. Ayun, nasa bugan, nabawasan po ng daliri. Pagkanta niya, di ba ang kanta niyan, 10 mga daliri. Nabawasan na po mga kapartner. 9 na mga daliri, kamay at paa. Meron pang insidente. Kasi nga po, di ba, parang nakakawala daw ng pagkalalaki. Pag ikaw ay nagpaputok na, alam mo yung gagamit ka ng stick. Pero yun yung mabisa kung talagang hindi nyo maiwasan talaga yung magpaputok. Magkaroon po kayo ng yung ganyan, stick, tapos sa dulo ng stick mayroong katol. Yung malayo talaga, o di kaya ay kandila po mga kapartner, di ba? Yung iba talaga hinahawakan, lasing. Kakainom, nagmayabang. Minsan kasi pag doon, kung kailan nalasing, doon mayabang eh. Di po ba? After nyan, sinindihan, 5-star, o di kaya triangle, o di kaya anumang paputok. Ang naihagis po mga kapartner, yung posporo. Iba yung naihagis, hindi po yung paputok yung naihagis. Ayun, pagkanta niya, 9 na mga daliri. Dito po sa Japan, halos walang nagpapaputok. Unang-una, intindihin nyo po, sa krisis po ng panahon ngayon mga kapartner, magpapaputok pa po kayo. Ilang beses lang kayo ma-enjoy niyan. Hindi naman po kayo anak ng kontraktor. Hindi naman po kayo anak ng politiko na pwede kayong mag-fireworks display ng 15 minutes, 20 minutes. Marami kayong maibibiling paputok. Isang tuka pa nga kayo, magpapaputok pa kayo, aksaya lang yan sa pera. Hindi po ba? Nagre-reklamo na nga kayo sa 500 peso na Noche Buena ng DTI, magpapaputok pa po kayo. Naku po, maging practical po tayo. Kung gusto niyo talaga na maging maingay ang pagsalubong sa bagong taon, magpatugtog na lang po kayo. Nagkakaroon na po ng sale at mura na po yung binibentang mga Bluetooth speaker ngayon. Meron naman po sa YouTube. Yung mga tunog, siguro ang babayaran nyo lang is yung kuryente. Unlimited pa. Ang tagal-tagal pang matapos yung ingay ng paputok. Hindi po ba? Di mas mainam po yun mga kapartner. Hindi pa nabawasan po ng husto ang inyong pera. May i-enjoy din kayo. Ganun din same din yung tunog ng paputok. Bangag, sir. Sabi ni Lourdes. Wala, di ko lang alam kung may gumawa ba. Kasi kami po kasi, tumatangkili kami dati niyan. Mahilig kami na mag-quitis, lalo na yung sabay-sabay. Mag-enjoy ka talaga. Pero kung lalawakan mo yung pag-iisip mo, biruin mo, after ilang segundo lang yan, tatapos na. Wala na, nga na. After niya, magre-reklamo ka na. Hindi po ba? Ako talaga, kung nagpapaputok po kami, talagang gumagamit po ako ng kandila sa dulo, di kay katol. Bahala na sabihin na hindi ako lalaki, basta kompleto yung mga daliri ko. Yung mga ganyan kasi, alam mo yung magmamalaki, magyayabang, na kaya niya dahil believe. Parang ikinagandang lalaki pag kayang ihagis yung paputok. Nasa kamay lang niya. Pag naputulan ng doon pa magtatanda. Halos na yan taon-taon. Nagiging mapula yung ating television po mga kapartner kasi balita, naputulan ng dariri, nasabugan sa mukha,
Oo, tapos yung mga sunog din po, sanhi po ng ano kasi minsan hindi mo hindi mo makalkula yung magpapalipad ka ng kwitis, biglang lumihis papunta sa kapitbahay at doon magreresulta ng sunog. Naku po, kaya nga minsan hindi ako naniniwala talaga diyan na pampataboy ng malas yung yung paputok eh. Mas maganda siguro yung controlled. Kaya nga, 'di ba, merong mga tinatawag na community, designated community fireworks display. Mas maganda ganyan na lang, no? Kung kaya ng inyong barangay, yun na lang, magsama-sama kayo. May mga syudad naman po dito sa Pilipinas, mga kapartner, na talagang every common yan is pagsalubong po sa bagong taon. Meron silang mga 15 minutes, 30 minutes na fireworks display. Naalala ko yan kasi minsan akong nakapag-celebrate ng Christmas at Pasko dyan po sa Davao City. Medyo tahimik talaga. Unlike sa kung ikukumpara mo siya sa ingay at pagsalubong ng bagong taon dito sa Metro Manila. Tahimik talaga kasi bawal po ang paputok doon eh. Disiplinado yung mga Dabawenyo. Yung iba naman, talagang luluwas sila papunta sa mga kapitbahay ng mga syudad. Like kagaya po dun sa Tagum na hindi ko alam kung hanggang ngayon meron pa bang mga fireworks display ang Tagum. Pero ang alam ko, every pagsalubong talaga sa bagong taon, pumupunta yan sila doon sa mga syudad, malalaking syudad na meron talagang fireworks display. Doon sa Davao, ang meron lang doon na pampaingay, yun nga, yung mga speaker na malalakas, yung tunog ng budots, yung mga tricycle na may mga speaker, tapos yung mga motor na merong daladalang mga lata, tapos yung mga motor na yung mga muffler nila, yung mga tambucha nila, wala pong silencer, yun po yung pampaingay po nila. Kasi bawal nga po within vicinity po ng Davao City. O mahigpit po doon. Kaya lagi silang lagi nilang pinagmamalaki na walang naperwisyo, walang naputukan na mga Dabawenyo. Merong iba na idadala po sa Davao City kasi malaki po yung pagamutan doon pero galing po outside ng Davao City. O, di mas mainam po yun mga kapartner. Pagising mo sa umaga, kompleto pa yung mga daliri mo. Imbis na bumili ng paputok, pagkain na lang bilin, manood na lang ng fireworks display, sabi ni Jason Kapispisan. Yun nga, kung kakayanin, merong extra o di kaya contractor si barangay chairman. O pwede yung makapag-fireworks display sa kanilang lugar. O di kaya si mayor o kung sino mang mga mayaman. Sa amin dati, meron kasi kaming kapitbahay na congressman. Oo, kaya doon kami alam namin na talagang nagpapa-fireworks display po talaga siya. So, doon lang namin na nakikita, nag-i-enjoy din. Yung mga ganyan, at least sila yung nagsunog ng kanilang pera, hindi pera mo. Magpaandar na lang ng makina at magbatingting ng kaldero kaysa sa magpaputok. Sabi ni Comscouts, paputok equals gastos plus air pollution. Maayong hapon dong Admar. Mang hapon sa biya kanimo. So yan po mga kapartner. Samantala, ngayon din po nga panahon ng Kapaskuhan, panahon din po ng Metro Manila Film Festival po mga kapartner. At meron pong taunang parada din po yan. This time para po sa 51st MMF Parade. Meron pong ilang mga ruta dito po sa Metro Manila po mga kapartner. Ang isasara po, eto pakinggan po ninyo dahil every 25 kasi meron niyang mga pelikulang Pilipino mapapanood, no? Metro Manila Film Festival po yan. At bago pa yan, merong mga parada. Siyempre, i-promote yung mga pelikula po nila. So, pansamantalang pong isasara ang ilang lane at magkakaroon po ng stop and go scheme sa mga ruta ng 51st Metro Manila Film Festival Grand Parade of Stars sa Biyernes, okay, December 19. Ang traffic adjustment ay ipatutupad mula alas 12:01 ng hapon tanghali po ito mga kapartner hanggang alas 10 ng gabi sa mga susunod na kalsada. Macapagal Boulevard, Senator Hilpuyat Avenue, Ayala Avenue, Makati Avenue, JP Rizal Street, AP Reyes Avenue. Sa stop and go scheme, pahihintuin ang mga motorista sa ilang lanes para makadaan ang parada at pagkatapos ay may pagpapatuloy na ang kanilang biyahe. Ang parada ay dadaan sa Bendia Avenue, Ayala Avenue, Makati Avenue, JP Rizal Street, A. Reyes Avenue at magtatapos sa Circuit Makati. Tatagal ito ng 1 oras at 40 minuto at tatakbo ng 8.4 na kilometro.
Ayon sa MMDA, maglalagay sila ng hindi bababa sa 1,000 tauhan hinggil sa naturang aktibidad po mga kapartner. So pagplanuhin nyo na, Biyernes pa naman ito. Oo. Samantala, yung 4 na araw na idineklarang ceasefire po ng teroristang CPP-NPA, propaganda lang. Ayon po yan sa Department of National Defense. Alamin natin ang balita mula kay Almar Forsuelo. Ipinag-utos ng Communist Party of the Philippines o CPP sa kanilang mga mahihinang natitirang units ng New People's Army o NPA ang pansamantalang tigil putukan at pansamantalang paghinto ng kanilang mga aktibidad laban sa tropa ng pamahalaan. Sa kanilang inilabas na impormasyon, magsisimula ang ceasefire madaling araw ng December 25 hanggang alas 11:59 ng gabi ng December 26 at madaling araw ng December 31 hanggang alas 11:59 ng gabi ng January 1. Ang nasabing ceasefire ay upang bigyang daan ang kanilang ika-57 anibersaryo. Ngunit para sa Department of National Defense o DND, ang sinasabing tigil putukan ng komunistang teroristang grupo ay isa lamang propaganda. Binigyan diin pa ng DND na ang mandato at serbisyo ng militar ay hindi para huminto o tinataon lang, kaya walang makakahadlang sa Armed Forces of the Philippines o AFP na suportahan ang pambansang pulisya sa pagpapatupad ng peace and order ngayong Kapaskuhan. Sa huli, imbis na paboran ang hiling ng komunistang teroristang grupo, hinikayat ng DND ang mga natitirang New People's Army na sumuko at magbalik loob sa pamahalaan at sabay-sabay na itaguyod ang kapayapaan at pag-unlad ng bansa. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsuelo, SMNA News. Kala mo naman, meron pang pwersa no, na magdideklara ng ceasefire. Pero malay mo, biglang lumakas pa yan sila. Dahil alam nyo naman po mga kapatid, hindi naman siguro lingin sa kaalaman po ninyo na nagiging maingay pumuli itong mga makakaliwang grupo, mga CPP, NPA, NDF na ito. Samantala sa iba pong mga balita, mga kapartners, ito po, meron pong babala ang Kingdom of Jesus Christ or KOJC laban po sa pagdami ng mga peking online pages na muna nagkukunwaring konektado kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Huwag po kayo magpapaniwala. Ito po, ano ba ang mga legit na mga social media pages? Ito, panoorin natin sa balita ni Jason Rubrico. Ibinabala ng The Kingdom of Jesus Christ ang pagsulpot ng maraming peking online pages sa social media, partikular sa Facebook na nagkukunwaring konektado kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa kanilang opisyal na pahayag, sinabi ng KOJC na may mga individual na walang pahintulot na gumagawa ng social media pages na ginagamit ang pangalan ni Pastor Kibuloy upang manghingi ng donasyon, kabilang ang pagpapadala ng stars at iba pang uri ng online gifts na napupunta umano sa personal na kapakinabangan ng mga nasa likod nito. Nilinaw ng KOJC na dalawa lamang ang kinikilalang opisyal na Facebook page at ito ang Pastor Apollo C. Kibuloy at The Gospel of the Kingdom of Jesus Christ. Ayon pa sa KOJC, iligal at hindi otorisado ang anumang iba pang page o account na nag-aangking kumakatawan kay Pastor Kibuloy, kaya't pinaalalahanan nila ang publiko na maging mapagmatyag, tiyaking beripikado ang pinanggagalingan ng impormasyon at umiwas sa pagpapadala ng pera o regalo sa mga kahina-hinalang account. Dagdag pa ng grupo, aktibo na nilang minomonitor at nire-report ang mga naturang peking pages sa mga kinaukulang otoridad upang maprotektahan ang publiko at maiwasan ang pananamantala. Para sa beripikasyon, hinihikayat ng KOJC ang publiko na dumiretso lamang sa dalawang opisyal na pahina na kanilang tinukoy. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNA News. Samantala, eto naman po mga kapartner, no, naalala nyo kasi binalita ko yun dati, yung bago pa lang itong Marcos administration. Ako yung unang nag-cover nun no. Nag-cover ako nun doon sa itong pangako ng administration po mga kapartners na magtatayo ng 1 milyong pabahay. 1 million kada taon. Hanggang sa kasalukuyan, parang nahulog yung zero Yun pa lang po, 3 taon na po mga kapartners. Pero eto, meron na naman pong pahayag po dito ang ating national government. Dahil inatasan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung DSUD, yung Department of Human Settlements and Urban Development, na magtayo ng mas maraming dekalidad na pabahay. Meron pa bang numbers kung ilan yung target? Na malapit
sa mga mahalagang serbisyong panlipunan. Samantala, iniulat po ng palasyo na 70% epektibo po yung vaccination program ng pamahalaan laban sa African Swine Fever. Ito, panoorin natin ang balita ni Creslin Catarong. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga opisyal ng DSUD na pinamumunuan ni Secretary Jose Ramon Aliling kasamang iba pang kaugnay na ahensya sa Malacanang Palace nitong Lunes. Ito'y upang talakayin ang mga catch-up plan ng Expanded Pabansang Pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program at ang mga update sa iba pang inisyatiba sa pabahay. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng Pangulo na matiyak ang maayos na kalidad ng pamumuhay ng mga residente sa mga pabahay ng pamahalaan. Inatasan anya ni Marcos Jr. ang DSUD na magtayo ng mas marami at dekalidad na pabahay na mas malapit sa mga lugar ng trabaho, mga terminal ng transportasyon at iba pang mahalagang serbisyo para sa kapakinabangan ng mga pamilyang Pilipino. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DSUD na isulong ang pagkakaroon ng flexible at abot-kayang paraan ng pabahay para sa mga low at middle income na pamilya, kagaya ng rental housing at ibang programa. Mas simpleng proseso para magkabahay. Ipinag-utos din ng Pangulo ang pagkakaroon ng mas simpleng proseso para makapagbayad. Samantala, iniulat din ng palasyo ang pag-unlad sa mga hakbang ng Department of Agriculture para sa pagpigil sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa buong bansa. Sambit ni Castro. Sa pulong na ginanap nitong Lunes ng umaga, iniulat ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ng iba pang opisyal ang tungkol sa 70% bisa ng programa ng pamahalaan sa pagbabakuna laban sa ASF. Sinabi ni Castro na halos 500,000 baboy na ang nabakunahan kontra ASF sa mga lalawigan ng Batangas, Rizal, Laguna, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Ayon pa sa kanya, saklaw ng pagbabakuna ang 12 semi-commercial na sakahan, 9 na maliliit na sakahan at isang sakahang pinatatakbo ng pamahalaan. Inanunsyo rin ng Palace Official ang plano ng DA na magbukas ng mega cold storage facility sa Pili, Camarines Sur sa Enero 2026. Mayroon na ring 33 units na ang na-identify ng pamahalaan na mabibigyan ng cold storage facility sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Creslin Catarong, SMN News. Oy, congratulations pala ha kay pangalan nito. Alex Ayala. Oh, pasok na po siya sa doon po sa final match ata ito, kung di ako nagkakamali. Natalo po niya yung pambato po ng tawag nito, Thailand, mga kapartners, no. Doon pala sa mga nagtatanong, ilan na ba yung medalya, no, bago pa sa karagdagan nating mga balita, mga kapartners. Kasi nagpapatuloy pa rin po ito pong SEA Games po natin, no. Hindi pala sa atin yung SEA Games. Doon pala sa Thailand ito ginanap po, mga kapartner, no. So yung SEA Games ay ginagawa ngayon diyan po sa Thailand, no? Mga 2019 yung last SEA Games, no? Tayo yung overall champion po noon, mga kapartner. Pero ito, alamin muna natin kung ilan na bang medalya ang nakukuha po ng Pilipinas. Sa kasalukuyan po, mga kapartner, sa mga participating teams, 10 ang participating teams, mga kapartner. At sa 10 ang nangunguna po yung host country na Thailand. Okay, kung saan meron na po silang 147 gold medals. Naku po. 3 digits na sila, mga kapartner. Alam nyo po, yung pumapangalawa, 2 digit pa lang. Indonesia. Hindi pa sila nangangalahati doon sa Thailand. Ay ganyan naman po siguro, mga kapartner. Diba maraming mga issue din. Talagang susubukan nga makakuha ng advantage yung host country talaga para hindi mapahiya po, mga kapartner. Pero yung Indonesia, 58 na po yung kanilang gold medals. Okay? Sa Thailand, yung number 1, 147 gold medals, 90 silvers at 64 na mga bronze. Yung Indonesia naman, 58 yung kanilang gold, silver nila 67, 65 yung bronze. Yung bansang Singapore naman po, 35 yung kanilang gold, 32 yung bronze, silver, 40 yung bronze. Yung Malaysia naman po ay 27. Okay, 27 ang gold, 28 silvers, 80 ang bronze, mga kapartner, no? Ang Pilipinas naman po ay merong 26 gold. Lamang lang ng isang gold ang Malaysia.
So nasa pumapang-anim po tayo sa 10 mga competing countries mga kapartner. Pang-anim ang Pilipinas. 26 po yung gold, 41 yung silver, 83 yung 83 ang bronze mga kapartner, no? So medyo malayo-layo tayo, no? Hindi pa tayo nangangalahati. Yung pangalawang place nga na Indonesia hindi pa nga nangangalahati sa gold na nakuha po ng Thailand. Tapos sinundan ito ng Myanmar, 3, Laos, 2, gold, Brunei, 1, yung Timor-Leste naman ay wala pang nakukuhang gold po mga kapartner. So nasa pumapang-anim po tayo ng mga lugar. Lamang pa sa atin ang Malaysia ng isang ginto po mga kapartner. Update po yan sa 2025 SEA Games. Samantala dito tayo sa ibang balita po mga kapartner. Hanggat pinagkakatiwalaan ng taong bayan ng mga Duterte, patuloy silang maglilingkod at tutuparin ang mandato ng batas bilang mga halal na opisyal. Lahat ito ani Congressman Harold Duterte sa gitna po ng sunod-sunod na atake sa kanilang pamilya. Narito ang exclusive interview ni Jason Rubrico. Sa gitna ng kaliwat kanang pag-atake ng mga oposisyon sa mga Duterte, mula kay Vice President Sara hanggang kay Congressman Paulo, pinayuhan ni Pwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Party List Representative Harold Duterte ang publiko na huwag mawala ang focus sa mga tunay na isyu na kinakaharap ng bansa. Partikular na tinutukoy ni Congressman Harold ang usapin ng talamak na korupsyon sa Administrasyong Marcos at maling pamamahala sa pondo ng bayan, kabilang ang mga tinaguriang ghost projects sa flood control. Let's not lose focus sa real issue here, which is the corruption and how they do the budgeting, and yung mga ghost project sa flood controls, no? Aniya, ginagawa lamang na smokescreen ang mga Duterte upang malihis ang pansin ng publiko mula sa mga tunay at seryosong problemang panlipunan. Parang nagiging ano lang siya, smokescreen. So nililihis nila. So ang real issue dito ngayon, ang pressing issues sa bansa natin ngayon is yung massive corruption talaga. And then yun ang kailangan tutukan. Sana hindi mawala yung focus natin mga Pilipino. Iginit din ng kongresista na nararapat managot ang mga sangkot sa katiwalian upang magsilbing babala sa iba na maaaring gumawa ng parehong kasalanan sa hinaharap. Sa kabila ng patuloy na batikos at atake sa kanilang pamilya, tiniyak ni Congressman Harold na ang mga Duterte ay patuloy na maglilingkod sa taong bayan hanggat pinagkakatiwalaan sila ng publiko. Well, kami sa side sa Duterte, no? Magtrabaho lang dyan, mo serbisyo kung ila pa ming iboto, padayon lang dyan sa among trabaho. Ang tao na mag-decide sa umaabot na 2028. As long as they will trust their vote to us, we will just keep on serving them, deliver lang what is mandated by law as an elected official. Trabaho lang. Sa kabila ng mga hamon, nanindigan si Congressman Harold na ang kanilang focus ay patuloy na pagtupad sa tungkulin at pagbibigay serbisyo para sa mga Pilipino, alinsunod sa mandato ng batas at sa tiwala ng kanilang nasasakupan. Sa kasalukuyan, nakatuon ang PPP Party List sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya. Merry Christmas, sabi ni Arcelio Zenea. Lynn Marie, gawa ng bahay again. Drawing lang yan. Hindi na magawa yung 1 million. Oo, sige, pagpasensyahan na po natin. Gumawa na lang po kayo ng maraming mga bahay. Oo, wag na kayo mag-declare ng mga numero kasi napapahiya lang kayo. Oo, kung tulong-tulong na lang. No? Wala nang mga papogi-papogi kasi alam nyo po, ang mga Pilipino, kahit na hindi nyo po ibahagi sa kanila yung specifics ng inyong ginagawa, basta ramdam nila na merong pagkakaiba yung kanilang pamumuhay. Noon sa ngayon, bumuti yung kanilang pamumuhay, abay makukuha mo yung simpatya, makukuha mo yung mga papuri ng taong bayan na hindi mo na kailangan na
laging ipaalala, uy, meron kaming gagawin na ganito. Kasi the more na meron kang sasabihin na ganyan, tapos hindi mo naman tutuparin, the more imbis na makuha mo yung kanilang tiwala, the more na magagalit po yung taong bayan. Hindi po ba? Dito tayo sa ating main topic po mga kapartners. Naalala nyo po, last week ba yun? 16 ngayon. Basta mga first week ata yun ng December. Pinangunahan po ni President Bongbong Marcos Jr. Ito pong pagpapahayag na bubuksan na. Nag-inspection po kasi siya at sinabi niya na bubuksan na by December 15 ito pong Bocana Bridge. Diyan po sa lungsod ng Davao. Bahagi po ito ng Coastal Road Project, no, bypass ng Davao City. Tabi ng dagat po ito, kaya Coastal Road nga dadaanan po, meron pong Davao River. So, kailangan ng tulay. Which is, na-trace natin na ito pong proyekto na ito is initiated talaga, no, ng mga Duterte noon pa. Okay? Until such time, nakakuha sila ng pumondo para rito kasi lahat, meron ng mga nakitang pupondo, national government. Itong tulay, yun nga, ang nagpondo po nito is China. Okay? Walang pera mula sa local government, walang pera mula sa national government. China po, mga kapartner. Naging sentro po ng kontrobersya at debate po, ito pong Bocana Bridge. Dahil nga po, nasa pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na parte ito ng kanyang legasiya. So marami mga Davaoenyo ngayon yung nagtaka, ha? Dahil ko ititrace ninyo, way back 2018 na napahayag po ito. Naging debate pati ngayong mga pro-Marcos nagsasabi, na ipatupad yan 2022. No, napirmahan, naglagdaan po 2022. So talagang may ibabahagi. Pero kung gagamitin niyo yung critical thinking po ninyo mga kapartner, biruin niyo July ata nagumpisa yung pirmahan, notice to proceed niyan. Wala naman na tayong narinig. Nung kakapanalo pa nga lang, nasa transition, meron na agad proyekto na, no? So kumbaga naman na lang niya. No? Kasi yung mga proyekto naman po mga kapartners, yung iba talaga dyan, mag-overlap talaga. Yung iba mapupunta doon sa halimbawa, lalo na kung naumpisahan yan medyo late, tinamaan pa tayo ng pandemya during that time. So, naging late talaga yung implementation. Wala naman sigurong problema dyan. No? Pero, nabanggit kasi niya, parte ng kanyang legacy project daw. Kaya tumaas yung kilay ng ating mga kababayan, lalo na yung mga Davaoenyo. Na ngayon, isa pa sa mga sentro ngayon ng diskusyon at debate, lalo na sa social media, nung binanggit din ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na by kahapon, December 15, bubuksan na. Okay? Sino ba namang hindi magugustuhan? Kasi malaking tulong po yan. Biruin nyo sa dating 1 oras mahigit o 2 oras na biyahe mula north, paano ka, mababawasan, mga 20 minutes na lang ata yung magiging biyahe. Kasi ang katotohanan po, dahil sa lumalaking populasyon, umuunlad, nung ikay babiyahe, hindi ka na dadaan sa pinakasentro mismo. Ngayon, nagkaroon ng kalituhan. Sinabi kasi sa post nila, alas 10:06 ng gabi, December 14, 2025, ito yung post ng DPWH. Okay? Kasi nga, 15, excited na rin yung mga Pilipino. Kasi, biruin nyo, mga Davaoenyo, magagamit na nila. December 14, alas 10:06, nag-post po ang DPWH. Ang sabi nila, the Davao City Coastal Bypass Road Segment B, Tulip to Rojas, will be open to the public beginning tomorrow, Monday. Okay, so linggo po ito sila nag-post mga kapartner at sinabi, pinagmalaki nila na by Lunes, December 15, 2025 at 5 p.m., bubuksan nila ang segment na yun. So meron silang sinabi by December 14. Now ngayon po, kahapon, December 15, mga kapartner,
nag-post po itong si Davao City Mayor Baste Duterte. No, sabi niya, DPWH will open only 2 of the 4 lanes of the Coastal Road Rojas exit today in compliance with the careless pronouncement of the President regarding its opening. The segment B of the Coastal Road remains under the jurisdiction. So hindi pa po ito talaga formally tino-turn over sa LGU. Primarily because the project hindi pa nga tapos. According to DPWH, no, ito'y base po sa post ni Mayor Baste, all 4 lanes are scheduled for completion by March 2026. Sa pagkakaalam po ng local government ng Davao, as per daw ng DPWH, 2026 ng March pa, bubuksan ito. Yung 4 lanes magagamit. Eh bakit 2 lanes pa ang binuksan? Kaya nga nagtataka sila na bakit parang minadali ninyo? Eh hindi pa nga tapos. Sabi dito, during an inspection conducted by Davao City Road Project Advisory and Monitoring Board on December 14, it was observed that only 2 lanes were nearing completion. Oh, hindi pa nga tapos pala yung 2 lanes. In addition, there are no street lights or safety and traffic signages installed at the Rojas exit. Members of Davao City Road Project Advisory Monitoring Board, DCRPAMB, also asked DPWH why segment B would be open despite being unfinished. Nagtanong sila, bakit bubuksan na? Eh kasi nga, dun sa advisory, yung unang pinakita kanina, yung picture. Pakita nyo nga yung picture na yung kanina. Na pinagmalaki nila na bubuksan na nila. O ayan, the Davao City Coastal Bypass Road will be open na. Pero yun nga yung ipinagtaka, bakit kayo magbubukas? Hindi pa tapos. Okay, ang sabi pa ni Mayor Duterte dito, the integrity on safety of public roads must not be compromised simply because a deadline has been carelessly set. Dapat hindi makompromise kahit na sabihin na merong deadline. Pwede naman niyang maintindihan naman siguro 'yan ng mga tao, saglit lang, hindi pa po tapos. In the first place, bakit po ba minadali na hindi pa tapos? No? Na nagsabi agad na December 15, di nagdulot tuloy ng matinding kalituhan. Given this premature opening, we remind the public to anticipate possible traffic congestion in the area. Kasi nga, ang expect, bubuksan na. Tapos, hindi pa pala. Tapos, ang alam nila, kung bubuksan, 2 linya lang, hindi pa 4 lanes. No? So, baka ang daming nag-expect na gagamitin na natin. Mamaya, meron pang update po dito, mga kapartner. Ito po i-post kahapon, alas 2:43 ni Mayor Baste. So, we remind the public to anticipate possible traffic congestion to the area. Ang sabi pa niya rito, to DPWH, should anything happen to Davaoeños in that area because of inadequate street lights and safety measures, that is on your stupidity. I ask DPWH, do you still know how to do your job? Under whose authority was the decision made to open this unfinished coastal segment? Bakit pa nagmamadali? Tapos naglabas pa ng advisory, tapos hindi na naman. Mamaya magbabanggit pa tayo. Update. Remember the faces of the people who were present and announced this premature opening. President Bongbong Marcos, Anton Lagdameo, Leo Magno, and Vince Dizon. These are individuals who appear more concerned with making themselves look good than with ensuring the safety of the Davaoeños. If they insist on opening it today, let them be, because the President behaves like a child. Ito po yung pahayag ni Mayor Baste Duterte kahapon after nga pong maglabas ng pahayag or advisory ang DPWH. Now kahapon, after nung post na yon ni Mayor Baste,
Alas 5:01 ng hapon, okay, pakita natin, December 15, naglabas po ng pahayag ang DPWH sa pamamagitan po ng kanila pong official social media page sa Facebook. Sabi dito, to prioritize public safety, the Department of Public Works and Highways, Region 11, has postponed the scheduled opening of the Davao City Coastal Bypass Road Segment B today, December 15 at 5 p.m. Kahapon po ito mga kapartner. Naglabas sila ng statement, linggo, bubuksan nila kahapon dapat. Tapos alas 5 kahapon naglabas sila ng advisory na hindi tuloy. Umabot pa ng hapon. Pero madaming mga pumunta doon, which nag-cause ng traffic, hindi pa pala binuksan. Ito na naman yung sinabi nila. The road will instead to be open on the public daily beginning tomorrow, December 16 from 6 a.m. to 5 p.m. Ang tomorrow po na yan ay ngayong araw na ito. Alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga hanggang alas 5 lang hapon lang daw pwedeng gamitin. This temporary measure ensure all safety protocols are met before the road is fully utilized. Talagang aminado sila na meron pang ongoing na tinatrabaho doon sa segment na yon. The opening is strategically time to immediately help ease traffic congestion in Davao City, particularly throughout the holiday season. Pero ang idinulot po nito na mas the more nagka-traffic. Kasi nagsabi kayo na bubuksan ninyo. Pwede nyo naman sabihin na hindi pa tapos, hindi pa magagamit. After nang nabanggit ng Pangulo na December 15, nagbanggit ulit kayo na DPWH ng December 14 na bubuksan nga. Tapos hindi na naman. Tapos naglabas kayo ng advisory alas 5 ng hapon. Kahapon na hindi tuloy kahapon ang pagbubukas. Motorists are strictly advised to observe all traffic rules and regulations and heed instructions from traffic personnel while using the new road. The public safety and security is the priority of the government. After nyan, kagabi, kasi ito 5:01 p.m. nagsabi sila bukas na po bubuksan ang tulay 6 a.m. to 5 p.m. Alas 5 yon kahapon. Now ngayon, kagabi, 10:33 p.m., naglabas na naman po ng pahayag ang DPWH. Asa na yung 10:33 p.m. nila na latest na post? Ayan. Okay. Parang masyadong lumagpas. Hindi mabasa. Sabi rito, the Department of Public Works and Highways informs the public that the temporary opening of the Davao City Coastal Bypass Road Segment B, dami nilang mga segment, pwede naman sabihin yung Bukana Road na, Bukana Bridge, no? Kasi mas kilala ito Bukana Bridge. Matutuloy will not push through. This decision was made in the interest of public safety as additional safety measures and assessments are still being undertaken to ensure protection. We apologize for inconvenience this may cause and respectfully ask for the public's understanding. So yan po yung nangyari mga kapartner. Ulitin ko. Sunday. Pakita nga ulit yung picture, yung Sunday nila na advisory. Kasi 'di ba sinabi ni Marcos Jr. na bubuksan na by December 15. So Sunday pa lang po, December 14, naglabas na po ng abiso ang DPWH. No, ipakita natin ulit yung kanilang post, yung picture. At sinasabi nila, oy, 5 p.m. bukas, magagamit na. 5 p.m. pa, hindi pa nga talaga, umaga magagamit yung by December 15. After nyan, anong sunod nilang advisory? December 15, mga kapartner, naglabas sila ng pahayag, ay, saglit lang, hindi po matutuloy. Hindi po matutuloy nung December 15 after pong maglabas ng pahayag at pag-question itong si Mayor Baste Duterte. Sinabi nilang hindi tuloy ngayon. Bukas na lang alas 6, December 16 bubuksan.
Tapos ngayong kinagabihan, kahapon, naglabas na naman sila ng pahayag at sinabi na, ay, sorry, hindi po tuloy din bukas. December 16, which is ngayon po mga kapartner. Kaya nga, may punto po dito, ang lokal na pamahalaan, saglit lang, nakita namin, as of December 14, hindi pa tapos. Bakit nyo ginawang alanganin yung pagbubukas? Marami pa palang mga hindi tapos. Actually, in fact, hanggang sa kasalukuyan, hindi pa po ata binubuksan. No? Bago tayo umere kanina, chinek ko yung Facebook ng DPWH, paki-out na po yan. Chinek ko yung DPWH na wala pa silang posting. Wala pa silang bago. So, hindi pa talaga nagagamit. Pero may mga pumunta na doon na hindi nakabasa sa kanilang advisory kahapon ng gabi na hindi pala tuloy today. So maraming naperwisyo. Pero alam naman nila, in fact, ang LGU pa nga nagsabi na, bakit hindi pa tapos? Ang dami pang mga dapat gawin. In fact, ang alam namin, March pa yung opening. Bakit minadali ninyo? Kaya nga, ang tingin ng mga Pilipino, hilaw at pampapogi lamang po ang ginawa. Pero meron pong pahayag. Hindi ko lang alam kung nabigyan ba ng kalinawan itong issue po na ito, mga kapartner. Nagbigay po ng pahayag dito si DPWH. Si DPWH Secretary Dizon. Pero parang dinownplay lang niya yung sinasabing premature yung pagbubukas ng Bocana Bridge. Sabi niya dito, DPWH will always prioritize public safety pero kailangan din buksan na sa lalong madaling panahon. Halimbawa, December 14, nagsabi kayo bubuksan by 15. Tapos December 15, sabi nyo bubuksan by December 16. Tapos December 16, hindi pala matutuloy. Bakit alanganin? Bakit hindi nyo na lang sabihin? Wala naman sigurong problema yan. Kaya sa panayam ko kagabi kay Konsehal Tek Ocampo, ang nabanggit niya, kaya naman mag-antay at ang alam namin, March pa talaga, marami pang ginagawa. Nagdulot kasi po ito ng kalituhan, mga kapar. Maraming excited Sinabi mo naman na December 15. Nakita ng LG saglit lang, December 15, ba't marami pang mga ginagawa? Tapos ang sistema pa is 2 lane yung bubuksan. Hindi nga nabuksan pa yung 2 lane. Pero sabi dito na DPWH will always prioritize public safety, pero kailangan din buksan na sa lalong madaling panahon yung bukana na pamalaan. Balance yan, public safety and convenience. Attorney Claire Castro, Undersecretary Attorney Claire Castro, at iginiit ng palasyo na hindi premature ang pagbubukas ng Bocana Bridge. Hindi pa nga na po nabubuksan po, mga kapartner. Ang sabi dito ni Claire Castro, kung madadaanan siya, yung pwede naman kasing daanan, kaya lang umaga, dahil hindi pa nga kompleto yung solar lights. So pwedeng daanan, kaya yun pakiusap, yung initial agreement na magkakatulungan para maayos ang trapiko. And then hindi na lang pinadaanan. Nalito tayo tuloy. Sabi pa niya dito, hindi siya pinadaanan because we need the cooperation also, ang cooperation between DPWH at LGU, kailangan yon. Kung isa dito ay hindi nakikipag-cooperate, hindi talaga madaanan. So kailangan ng kooperasyon. Parang sinisipa ngayon yung LGU kung meron bang hindi nakipag-cooperate. Yun nga. Kaya nga alam ng LGU, saglit lang, hindi pa tapos. Bakit kayo nagmamadali na bubuksan? Naglabas kasi sila ng advisory. Tapos kahapon, after kahapon, bukas naman. Tapos ngayong araw, hindi na naman binuksan. Ang dami na ninyong advisory. Bakit pala kung tsaka kayo maglabas kung kailan na bubuksan ng abiso, talagang sure na kayo. Hindi kayo sure. Kaya natawag na premature po, mga kapartner. Kayo po, ano pong masasabi nyo rito? Kasi talagang marami pong mga nainis dito. No? Sa update natin kahapon, grabe yung traffic na naidulot. Kasi ang expect ng ating mga kababayan doon, expect ng mga, kasi hindi lang po mga taga Davao City yung gumagamit po nito. Pati po sa ibang mga lugar dyan sa Mindanao, marami din po mga gumagamit. No, yan po yung tandaan natin. Ang Davao City, kaya nagkakaroon po ng traffic, hindi lang po yung mga taga Davao City gumagamit dyan. May convergence po dyan. Yung galing sa south, pupunta sa north. No? Kaya nagkakaroon ng matinding traffic po dyan sa Davao City. Daanan po kasi siya. No? Wala pong ibang mga kalsada. No? Dadaan ka talaga sa. Kaya malaking tuloy yung coastal road.
Kaya nung sinabi ng Pangulo na December 15 bubuksan na yan, talagang hindi naman mayat maya nagbabasa sila ng mga advisory. Pagpunta nila doon, ay sarado pa pala. Tapos merong advisory, bukas na naman. O pagpunta nila doon, wala na naman. Bakit hindi na lang tapusin, ilagay sa safety? Kasi, di ba? Nandun na yung kailangan siya for holiday season. Pero kung nalalagay naman sa alanganin yung safety ng ating mga kababayan, kumbaga, bago pa yan sinasabing buksan, nakakapag-diskarte pa yung ating mga kababayan. Bakit ginawang alanganin po? Yun po yung tanong dyan, mga kapartner. Naku po, samantala, wala na tayong oras. Dito sa ating programang Makialam. Huwag kalimutan mag-like, comment at mag-share sa atin pong programa. At syempre, panoorin nyo po ang ating pong programa sa ating rin pong Spotify sa Makialam po, mga kapartner. Samantala, bago lang tayo matapos, ulitin lang natin ilang araw na lang bago mag-Christmas. It's 9 days na lang, mga kapartners, Pasko na. Merry Christmas po sa inyong lahat. Hoy, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapartner. Ulitin lang natin, huwag kalimutan mag-subscribe, follow, share, comment sa atin pong live streaming, mga kapartner, para lagi kayong updated sa mga balita. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam!